So we're also live sa Facebook page natin, Amazing Grace Church, Dagupan City Facebook page. Amen. And sa ating YouTube channel, Amazing Grace Church, Dagupan City. Amen. May part of yun dyan sa live, brother. Yung sa, okay na ba? Amen. Or hindi naka-bright po aking phone. Praise God. So today is December 3. Amen. And today is the first Sunday of the month of December. Amen. And kaya nga nang nabanggit ko kanina, magkakaroon lang tayo ng short meeting later after the service. Tayo lang po lahat na nandito para mapagkantihan po natin yung date and time po ng ating Christmas party or Christmas celebration. And of course, yung food na ating i-prepare for that. So stay tuned lang po, maiksing ano lang po yun. Meeting. Amen. Praise the Lord. Ilang araw na lang Pasko na, ilang araw na lang po. In how many days? Christmas Day na. 21 days. Sabi ko sa Google, 22 days. Sinerge ko 22 kasi 25 minus 3. Tama ba? Kasi December 3 ngayon, di ba? So in 22 or 21 days ay December 25 na. Amen. Of course, hindi naman natin sinasabi na December 25 ang exact na birthday ni Jesus. Amen. Dahil hindi naman po nabanggit or sinabi sa Bible yung exact day ng kanyang kapanganakan. Subalit yun na po ang hagis ng araw ng celebration ng buong mundo, especially the Christian country, to commemorate or alalahanin ang kapanganakan ng tagapagligtas. That's why not join the day of celebration? Amen. Praise God. And gaya nga po ng nabanggit din ng ating song leader kanina, it's not about the Christmas tree, it's not about the Christmas decoration that matters during Christmas season, but this season is for the birth of our Savior, Jesus Christ. Amen. Ang ating inaalala sa Pasko ay ang pagbigay ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Amen. Para tayo po ay iligtas sa ating mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. That's why, indeed, every Christmas season, every Christmas, na iisip natin na may hope, amen, na may pag-asa, dahil ang lahat na maniniwala at sasamba sa ating Panginoong Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen! Amen. Praise God. Amen. Bakit ay sin-open? Tapos na yung message. Amen. Amen. So, ang ating pag-aaralan po ngayon ay matatagpuan sa Book of Numbers, chapter 12. Amen. So, chapter 12 na po tayo. Nakilabas na po ang inyong mga Bible. And sa mga wala po, pwede po natin silang bigyan ng mga Biblia na nasa likod. Yung magandang balita Biblia. Amen. Napaka-iksi lamang po ng chapter na ito. Amen. Tanungin nyo nga po yung katabi nyo, kapatid, nabasa mo na ba ang chapter 12 ng Book of Numbers? Yung totoo po. Hindi pa daw, amen. Ayan. Assignment po natin ito, di ba? Before tayo nagtapos sa chapter 11, I told you na basahin na po natin ang chapter 12 para may idea po tayo kung ano po ang nilalaman po nito. Amen. Praise God. Ayan, good morning. Good afternoon po, Pastor. God bless ADC. Sabi po ni Brother Troy, then Yuan. Hello, Brother Troy. Thank you for watching. Amen. Ma'am Cherry Kayabia, Yuan, ang aming supervisor sa science, also watching. Thank you, Ma'am Cherry. Brother CJ, and of course, Pastor Noel, Pastor Arona, Pastor Roman, Pastor Molong, at sa lahat pa po ng mga kasama po natin sa live. Good afternoon po. And thank you so much for being with us today. Amen. Ayan. So, tayo po ay nasa Book of Numbers na ng Bible. Saan po matatagpuan ang Book of Numbers?
Sa Old or sa New Testament? Sa Old Testament. Amen. At pangilang libro po, ang Numbers. Sa Old Testament, this is the fourth or pang-apat na libro. So, tapos na po tayo sa Genesis, tapos na po tayo sa Exodus, tapos na po tayo sa Leviticus, at tayo po ay nasa Book of Numbers, ang pang-apat na libro sa Old Testament. At natapos na rin po natin ang Numbers chapter 1 to Numbers chapter 11. Kaya ngayon, tayo po ay nasa Numbers chapter 12 na po. Amen. At ang pamagat po nito ay Miriam and Aaron oppose Moses. Amen. Ano po ang pamagat nito sa Tagalog? Hindi ko po kasi nailagay dito. Ano po nakalagay sa Bible niyo? Nag-usap sila Miriam at Aaron laban kay Moses. Laban. Okay, nag-usap sina Miriam at Aaron laban kay Moses. Amen. Napaganda ng Tagalog version niya. Let us all stand. Tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin ang ating scripture reading, Numbers chapter 12, verses 1 to 3. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go! Sina Miriam at Aaron ay nagsalita ng laban kay Moses dahil sa babaeng kusita na kanyang pinakasalan, sapagkat siya'y nag-asawa nga ng isang babaeng taga-Cus. Ang sabi nila, sa pamamagitan lang ba ni Moses nagsasalita si Yahweh? Hindi ba sa pamamagitan din natin? Narinig ni Yahweh ang usapan nilang ito. Si Moses naman ay isang taong mapagkumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Tayo po ay sumandaling manalangin. Ang maraming Diyos, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, samahan mo kami, Panginoon, na unawain at matutunan pag-aralan ng iyong salita. Specifically, ang chapter 12 ng Book of Numbers ng mga bilang, Panginoon. Lord God, open our spiritual eyes. Kausapin mo kami ng napakalinaw, Lord God, at ipaliwanag mo po sa amin ang kahulugan ng ang ibig sabihin ng iyong salita sa kwentong ito. Na Lord God ay bumukas din po ang aming mga spiritual ears, ang aming mga spiritual hearts, at tanggapin po namin ang iyong mga correction, ang pag-review mo po sa aming mga buhay, Lord God. At nawa ay marami kaming matutunan at may apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Pwede na po tayong maupo. Yan. So, ito po yung ating mga naging topic sa Book of Numbers. Ayan, natapos na po natin ang 11 chapters sa Book of Numbers at tayo po ay nagkaroon na ng 15. Okay, 15 na Sundays or 15 na linggo na pinag-aaralan natin ang Book of Numbers. At ang araw po na ito ay ang ika-16 na. Amen. 16th Sunday na po na still Book of Numbers pa rin po ang ating pinag-aaralan. At ito nga po ay makikita natin ang paglaban or pagiging opposition or pag-oppose ni Miriam at Moses. Mali. Miriam at Aaron laban kay Moses. Amen. Praise God. Nakikinig talaga po kayo. Ayan, so pakilabas na po yung mga notebook, ballpen, pencil, or cellphone para makapag-take down notes na po kayo, makapagsulat. At sulat niyo po dyan ano ang natutunan niyo sa kwento. Then sigurado po ako, hindi lang po ako ang kakausapin ni Lord dito, and I'm also certain na marami po siyang i-reveal sa inyo na wisdom, katuwaan through this story, na maaaring hindi ko nakita, hindi ko napakinggan kay sa Panginoon, pero kayo mismo, ayun po ang inyong maririnig sa Kanya ngayon. And finally, of course, hanapin po natin si Jesus. Where is Jesus sa kwentong ito? And if you have found Jesus sa story, isulat niyo na po yun agad sa inyong notes para po mamaya pag kasagutin na natin ang mga katanungan ito, ay makwento nyo rin naman po sa amin. And of course, sa mga kasama po natin sa Facebook Live,
Pwede niyo pong sagutin ang mga tanong na ito sa pag-type ng inyong comment sa ating chat box sa Facebook Live. Again, thank you so much sa lahat po ng nanonood online. Praise God. So again, the title of the message, the chapter number 12 is Miriam and Aaron oppose Moses. Ang ganda ng Tagalog, napakalinaw. Nag-usap si Miriam at Aaron laban kay Moses. Okay, sa kwentong ito po, nakaalis na po sa Mount Sinai ang mga Israelites. Tama? At napag-aralan po natin na bago po ito nangyari, ay nagreklamo o nag-complain po ang mga Israelites. Tama? Nagreklamo sila dahil wala silang makain. Nagsasawa lang po sila sa mana o sa tinapay at gusto na nila ng karne. Amen? Nakita niyo yung kwento na pagkaalis nila sa Israelites, napakinggan natin yung kanilang hinaing, yung kanilang reklamo. So that's the Israelite people, yung community nila, ang mga taong pinamumunuan ni Moses. Amen? Pero sa kwentong ito, makikita natin na ang family members na mismo ni Moses ang magre-reklamo or magko-complain sa kanya. Amen? Kasi sometimes parang okay pa kung ang magre-reklamo sa iyo ibang tao or if they don't care about you kasi that's normal kasi hindi naman nila alam yung hindi ka naman nila kamag-anak or hindi naman nila alam yung ginagawa mo. Pero mas mahirap, mas masakit kung ang pumukot siya na sa'yo mismo, ang lumalaban na sa'yo mismo, ay yung nasa core mo or yung nasa family member mo mismo. Amen? Not just sa iyong pamilya mismo, for example, or sa mismong loob ng iyong church. Amen? Praise God. Nawag kinakabahan ko ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Nakawala pasado na yung palpitating. Wait lang po Ayan. So, to tell you honestly, this is one of the most difficult story for me to tell you kasi sa ko lang, napakaiksi lang nung story. 15 chapters lang po ito. Pero as I study this story, medyo nahihirapan ako kung ano yung gustong iparating sa atin ng Panginoon through this message. Amen. So tignan natin bakit ba magagalit or lalabanan ni na Moses, ni na Aaron and Miriam si Moses. But before that, question, sino si Aaron at Miriam sa buhay ni Moses? Amen. Kapatid. So magkakaano-ano itong tatlong ito, si Miriam, si Aaron at Moses. Sila pong tatlo ay magkakapatid. At sila lang po yung tatlong magkakapatid na anak ni, sino na ba yung magulang nila? Jochebed ba yun? Tama ba ka? Basta letter J yung mama niya. Tama ba? Hindi na yung nakalimutan ko sa sobrang dami ng ating napag-aralan. Jochebed, yan ang pangalan ng mother niya. Si Princess, kasi alam niya for sure. Nalala niyo pa yung parents nila? Ayan. Si Amram yung tatay nila, tapos Jochebed yung nanay. Amen. Sino sa kanilang tatlo ang panganay? Si Aaron. Tama, hindi po. Tama ba? Hindi si Miriam yata yung panganay. Sino yung panganay? Si Miriam, di ba? O, kita nila rin. Sino yung panganay? Si Aaron ba? Amen. So si Aaron ang panganay, pangalawa si Miriam. Sigurado ako bunso si Moses. Amen. So sino ang bunso si Moses. Okay, akala ko ang panganay si Miriam kasi di ba siya yung nagdala kay baby Moses sa river. Kaya akala ko panganay si Miriam. Sigurado kayo, si Miriam ang panganay? Galing ba nakapag-research? So talaga yung topic. Okay, so si Aaron daw yung panganay. I might be wrong, but silang tatlo po yung magkakapatid. Pero sa kanilang tatlo, kanino po unang nagpakita ang Panginoong Diyos? Kay Moses, sa pamagitan ng burning bush.
or ng isang puno or halaman na nasusunog pero hindi ito natutupok ng apoy. Amen? Nasusunog yung puno pero hindi siya nauubos or nasusunog. At doon nagpakita, ito ay nagpakita kay Moses. At kinausap si Moses ni God na pumunta si Moses sa Egypt. Amen? Para palayain ng mga Israelitang binihag o ginawang alipin ng mga Egyptian. Amen. So let's start. Verse 1. Sina Miriam at Aaron ay nagsalita ng laban kay Moses dahil sa babaeng kusita na kanyang pinakasalan, sapagkat siya ay nag-asawa nga ng isang babaeng taga-Kus. A. Hindi po sigurado ang mga biblical scholar dito kung ito po pa rin ay yung asawa niyang si Zipporah or nag-asawa na ng bagong babae si Moses. Amen. Because we know na si Moses, ang unang asawa niya ay sino po? Si Zipporah. At si Zipporah po ay isang Midian or Midianita or Midianites. Kasi diba si Moses, nung siya ay tumakas sa Egypt, siya, dahil nga po siya ay gustong papatayin ng Paraon, siya po ay pumunta ng Midian. At sa Midian, siya po ay nakapangasawa ng babaeng Midianita na si Zipporah at ang kanyang father-in-law ay si Jethro. Amen. Pero dito, ang sinasabi na pinakasalang asawa ni Moses ay isang Kus or Cush or Cushites. C-U-S-H-I-T-I sa English or Kusita sa Tagalog. Amen. And majority of the biblical scholars believe na hindi na po ito si Zipporah. So maaaring namatay na daw po si Zipporah kaya nag-asawa po ng iba na po itong si Moses. Amen. Kilala niyo po si Cush. Sino po si Cush? Hindi na po natin maalala, no? Yun po ang maganda pag mag-uumpisa po tayo sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Kasi po, pag inumpisahan po natin yung Old Testament, makikita na po natin doon si Cush. Si Cush po ay anak ni Ham. Okay, sino po si Ham? Si Ham ay anak ni Noah. Amen. Naalala niyo po si Noah na sila na lang pong pamilya ang natira sa buong mundo at namatay na po ang lahat ng tao dahil sa pagbaha. Kung kaya 8 na lamang sila, tama? Paano naging 8? Si Noah, yung asawa niya. Tapos yung 3 anak niya na si Japheth, si Ham, at saka si Shem. Tapos yung kanilang 3 isang asawa. Kaya 8 sila. Okay, so reviewin natin ha. Ang anak po ni Noah ay 3. Sino po yung 3 anak ni Noah? Si Ham, si Japheth, at si Shem. Oh, praise God, nalala niyo pa. Question, sa 3 anak na ito ni Noah, saan magagaling si Jesus? Saan magagaling ang tribe ng Judah? Kay Ham, kay Shem, kay Japheth. Parang pa-quiz-bin na itong pa-Christmas party na tayo today. Amen. Saan magagaling si Jesus? Kay Ham, kay Shem, or kay Japheth? And the correct answer is kay Shem. Okay, si Jesus ay magagaling po kay Shem. Akala ko po talaga naman kay Japheth kasi parang asaw niya yung mga prophet. Pero kay Shem po siya manggagaling. Amen. Question. Sa 3 anak na ito ni Noah, sino yung sinumpaan ni Noah? Kasi nga po pinagtawanan niya yung tatay niya na si Noah nung nakita niya itong nakahubad. Sino po yun? Sino yung anak ni Noah na parang iners niya kasi pinagtawanan siya nung nakita siyang hubad? And I'm referring to Noah. Sino yung anak niya na pinagtawanan si Noah? Si Ham, si Japheth, o si Shem? Si Ham. Amen. Si Ham po yun. At magiging anak niya po si Cush at si Canaan. Kaya magagaling kay Ham ang mga Canaanites. Canaanites, yun po yung nakatira sa panahon nila sa Promised Land. Yun po yung sumasakop ngayon ng Promised Land kung saan doon sila pinapapunta ng Panginoong Diyos. At isa sa mga anak pa ni Ham ay si Cush na pagmumula ng mga Cushites
na manggagaling dito yung bagong asawa ni Moses. Nakakasunod pa po tayo or na-feel na po tayo sa dami ng informasyon. Amen, kaya pa po? Kaya pa. Okay. Ano ang ibig sabihin? Next question. Ano ang ibig sabihin ng pangalan ni Ham? Hamburgers. Ano ang ibig sabihin? O yung hamon na ginagamit natin pag Christmas, bidang ida sa New Year, yung hamon. Ham. Ang ibig sabihin po ng pangalan Ham ay burning or nasusunog or hot. Kaya it is believed na si Ham po ay dark skin or maitim po si Ham. Kaya nag-start sa kanya yung mga laki na mga dark skin, parang mga nakatira sa Africa. Amen. Pinaniniwalaan na ang mga laki ng mga dark skin, ng mga taong medyo maitim yung kanilang balat ay galing kay Ham. Dahil ang ibig sabihin ng pangalan Ham ay burning, nasusunog, or hot. Okay. At ganoon din po ang ibig sabihin ng Cush. Okay. Ang ibig sabihin din po ng Cush ay dark skin sa Hebrew word. O, dahil ang nagtutunan, di ba? Sabi ko nga sa inyo, pag research ko itong mga pinag-aaralan natin, na-amaze talaga ako. Okay. Yung Cush, kapag titignan niyo po yung Hebrew meaning nun, Hebrew origin niya, ibig sabihin ng Cush ay dark skin or maitim na skin. Kaya sa ibang version ng Bible, ang sinasabi, ang napangasawa ni Moses ay Ethiopian woman or taga-Ethiopia. Kasi baka magtaka kayo, bakit sa Bible niyo Cush or Cushite yung napangasawa, pero sa version ng Bible po ang nakalagay, Ethiopian. Okay, bakit? Dahil sa ngayon po, ang mga Cushite ay nakatira po sa mundo na, sa bansa na tinatawag na Ethiopia. Amen. Ang Ethiopia po ay nasa Africa. Amen. Na medyo nasa lower part ng Egypt at sa medyo side siya ng Saudi Arabia. Kaya sinerge ko kung ano ang itsura ng mga Ethiopian. Kasi pag Miss Universe, wala namang Miss Ethiopia. Kaya hindi ko alam kung maputi ba sila or maitim. Na sinerge ko, Ethiopian women, nilagay ko yun sa Google search, at nakita ko na ang Ethiopia pala ay nasa Africa at ang mga babae po doon ay medyo dark skin po sila. Amen. Kaya ang isa, pag in-exhort nila ito sa Bible, ang isa sa mga messages nila dito is about discrimination, about sa race. Ayaw nila sa asawa ni Moses na Cush or Cushite dahil siya ay maitim or dark skin. And parang may sense po yun. Bakit? Dahil sa last part ng kwento, dahil sa pagkukot siya nila sa asawa ni Moses, si Miriam ay magkakaroon ng sakit sa balat na magiging maputi yung skin niya na may netong siya. Amen? Na dahil nasa mas... So, ibig sabihin noon pa pala talagang issue na ang kaputihan, no? Kailangan pag maputi, mas mataas yung sahod or mas mataas yung sweldo or mas bibigyan ng work. Meron ng racial discrimination po sa kwentong ito. Ayan. So, again, isipin po natin bakit kaya ang isa sa maaaring dahilan kung bakit they oppose or nagsasalita ang mga kapatid ni Moses laban sa kanya na si Miriam at Aaron ay dahil o sapagkat siya ay nag-asawa ng isang babaeng taga-Cus. Okay. That's just one of the probable or possible reason. Why? Kasi nga, syempre, sabi ng ibang opinion lang naman po or wisdom na nakuha ng ibang napakinggan ng pastor, possible na naiinggit si Miriam sa asawa ni Moses kasi maaaring baka yun na ang maging leader ng mga kababaihan. Kasi syempre parang siya yung first lady dahil ang leader nila ay si Moses. At alam din naman natin na parang tinawag na prophetess or prophet si Miriam sa Book of Exodus, kung saan siya ay kinausap ng Panginoon at mayroong mga revelation din sa kanya, si Lord. Amen. Subalit, sa mga susunod na verses, makikita natin na hindi lang talaga ang babaeng Cushite
or ng babaeng taga-push na ito ang concern nila or ang ipinuputok ng kanilang ano na yung term doon? Butchi ba? Butchi. Di ba butchi? Iba naman yung bitcho-bitcho, di ba yung kinakain natin? Ano ba yung butchi? Ba't pinuputok ng butchi mo? Ano yung sabihin nun? Ano po? Ang naisip ko kasi kapag gano'n yung tambutso, hindi ba yun yun? Hindi ko siya connected. Sorry na, hindi kasi ako familiar, pero naririnig ko lang pag may nagkagalit, tapos sasabihin mo sa kanya, ano ba yung pinagpuputok ng butchi mo? Tama ba? Butchi. Di ba gano'n tayo? But later, nakikita natin na hindi lang naman dahil ang asawa ng Hushai, si Aaron, kaya sila nagagalit sa kanya. Ang sabi pa ni Miriam, sa pamamagitan lang ba ni Moses nagsasalita si Yahweh? Hindi ba sa pamamagitan din natin? Amen. So, sa next verse na to, makikita natin na they are now trying to question the authority of Moses na ginagamit ng Diyos na channel or na tagapagsalita ng Panginoon. Amen? Sabi pa nila, narinig ni Yahweh ang usapan nilang ito. Si Moses naman ay isang taong mapagkumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Babalik po tayo dito sa verse 3. Verse 2. Ang sabi ni Miriam at Aaron, sa pamamagitan lang ba ni Moses nagsasalita si Yahweh? Hindi ba sa pamamagitan din natin? Dito po malinaw na parang nagkakaroon na po sila ng jealousy when it comes to their ministry. Amen. Nagkakaroon na po sila ng hindi pagkakaunawaan na kung sino ang tama o dapat kausapin o gamitin ng Diyos. Kaya parang pumapasok dito yung rebellion or pagre-rebelde ng dalawang kapatid ni Aaron, Moses, considering na sa kanilang tatlo, siya ang mas nakakabata. Amen? And di ba sa magkakapatid, normally, pag sino yung mas matanda, sila ang mas may authority. Amen? So sabi nila, hindi ba't sa pamamagitan din natin nagsalita o nagsasalita si Yahweh? Amen. So napakalinaw from these verses yung misunderstanding or hindi pagkakaunawaan or yung jealousy or inggitan sa loob ng pamilya, especially sa magkakapatid. Amen. Sino po dito ang nakaka-encounter ng ganitong sitwasyon na sila mismo magkakapatid ay hindi nagkakaunawaan, hindi nagkaka-agree sa sa mga bagay-bagay, or naiinggit sila kapag kayong isang kapatid nila ay mas umaangat or mas umaasenso. Sino po ang relate po doon? Amen? Praise God, wala sana. Ayun, wala. Amen? Amen. Praise God. Ayan. So, ang isa sa pinaka-importanteng wisdom na makikita natin dito ay yung pagkakaisa o pagkakaunawaan ng pamilya, lalo na po ng magkakapatid. Amen? Dahil alam po natin na ang isa sa mga target o gustong-gusto ng kalaban ay ang sirain ang pamilya. Amen? Ang sirain ang magkakapatid. Amen? Kaya nakikita natin dito na gumagawa na naman ng paraan ang kalaban para wasakin or sirain ang pinaka-origin, ang pinaka-core ng mga Israelites. Amen? Dahil andito yung pinaka-leader nila. Andito si Moses. Amen? Siyempre kapag nag-give up na si Moses, sino pa yung maggugusto na umalis sila or mag-lead sa kanila or mamuno, diba? Kaya napaka-importante na ipag-pray po natin yung mga pinaka-core din. Not just in our family, but also in our church. You have to pray for our elders, our leaders. Kasi kapag yung mga yan ay nag-away-away, amen, or naging para ng kalaban, talagang nayayanig pati yung mga members. Amen. At napakalaking lesson po ito na
hindi natin dapat hinahinaan na magkaroon ng division or ng disunity sa family. Amen. Especially sa family of churches or sa ating spiritual family. Amen. Kaya napakahalaga na for us to sustain or para mapanatili po natin ang unity ito, we have to protect one another. Amen. We have to protect each other. Amen. Instead na ikaw yung nagiging cause ng division or na hindi pagkakaisa-isa ng iyong pamilya, dapat ikaw yung gagawa ng paraan para protektahan ang bawat isa at hindi nalalala or magiging grabe yung sitwasyon ng family niyo. Amen. Bakit? Dahil again, lagi niyo pong ipasok sa utak ninyo at wisdom po ito kay Lord na gusto po ng kalaban na masira ang pamilya. Amen. Ayaw po ng kalaban na nagmamahalan o nagkakaisa or nag-iibigan ng isang pamilya. Amen. Gusto niya broken family, gusto niya mag-away-away yung magkakapatid. At kung yan na po ang nakikita ng ginagawa ng kalaban sa inyong family, sa inyong friendship, sa inyong trabaho, or sa inyong mga workmates, sa inyong community, sa inyong barangay, or sa inyong lugar, medyo maging matalino na po tayo, binibigyan na po tayo ni Lord ng wisdom na panatilihin ang pagkakaisa sa inyong lugar, inyong family. Amen. Naalala ko yung tita ko po, si Angelina Helen, nasa US na siya ngayon. Kasi nung this year na nag-vacation siya, doon po siya tumira sa amin sa Bunuan. Nakasama po niya kami at yun nga po, nakita niya na masaya kapag yung magkakapatid magkakasama. Kasi napansin niya, parang kami lahat nandun kami lahat sa Bunuan, kahit may family na si Sister Lucy, may family na si Sister Rona, tapos ako nandun pa din, si Kuya Kupuy ko. Tapos, sabi niya, maganda talaga kapag yung family ay hindi nag-iingitan. Amen. Yun talaga yung tumatak sa akin na sinabi niya na maganda talaga kapag ang magkakapatid ay hindi nag-iingitan. Amen. Ulitin ko po yan kasi tumatak talaga sa akin sinabi niya na maganda talaga kapag ang magkakapatid, kasi ang ginamit niya magkakapatid, kami magkakapatid, ay hindi nag-iingitan. Kasi to tell you honestly, nakita ko po yun sa ibang magkakapatid na nag-cause talaga ng gap. Amen. Nag-cause talaga ng bridge. Yung inggitan, lalo na kapag, for example, si ganito, umasenso siya, kasi ikaw naiinis ka. May nakakadirit po ba ito? May nakakadirit. I hope hindi po tayo ganun na kapag umaangat yung iba, naiingit tayo. Bakit? Dahil ang katotohanan is that ang katagumpayan ng ating mga kapatid ay katagumpayan din natin. Amen! Ulitin ko po isulat niyo po. Ang katagumpayan ng ating kapatid ay katagumpayan din natin. Ulitin ko po, ang katagumpayan ng ating kapatid ay katagumpayan din natin. Kung kaya, alam niyo po, lagi ko pong ipinag-pray na maging well-off or maging successful at professional yung mga kapatid ko din po, yung mga pamangkin ko po. Bakit kanyo? Kasi kapag sila mismo naging successful, ay part din po, mag-benefit din po tayo dun sa success po nila. Amen! Kasi syempre, hindi na sila asa sa atin, so sila may sarili na silang pera. Amen! Unlike natin na dependent sila sa atin, kasi syempre, wala na silang trabaho, wala silang hanap buhay. Pero pag ipinag-pray mo yung mga kamag-anak mo, kapatid mo na magkaroon ng negosyo, ng trabaho, o di syempre, magiging magaan na yung buhay mo kasi hindi na sila depende sa'yo. Hindi na sila aasa sa'yo. Kaya yung kanilang success is also your success. Amen! Gusto mo ba na wala silang trabaho? Siyempre kung wala silang trabaho, di ikaw ang magiging may hirapan, ikaw ang magkakaroon ng burden, kasi siyempre mapipilitan kang tulungan sila kasi nga naghihirap sila. Pero kung lahat sila ay hindi naghihirap, o di siyempre ikaw, baka ikaw pa yung kapakan nila. Diba? So nakikita niyo po yun, ang katagumpayan ng ating kapatid ay katagumpayan din natin. Kaya let's pray for our brethren
na maging successful sila. It doesn't matter kung mas maging successful sila sa atin. Amen? It doesn't matter kung mas maging mayaman sila sa atin. And so what? Amen? Ang importante ay lahat po tayo ay nagkakaisa at hindi po nag-iinggitan. Amen? Narinig ni Yahweh ang usapan nilang ito. Yung usapan nila na nagagalit sila sa asawa ni Moses, tapos sinasabi nila na bakit kami rin naman na kinakausap din naman kami ni Lord? Bakit siya lang yung ginagamit para gano'n? Si Moses naman ay isang tao mapagkumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Dito natin nakikita na kahit kinukot siya, amen, or hinuhusgahan, or nilalabanan si Moses, hindi po siya nag-fight back. Hindi po siya bumawi, hindi po siya nagreklamo, hindi na po siya nakipag-argue. Amen. In fact, makikita niyo mamaya sa mga susunod na chapter ng kwento na magdadasal na lang siya. Yun na naman yung gagawin niya. Luluhod na naman siya kay Lord at ipag-pray niya na lang itong dalawa ng kapatid. So yun yung wisdom sa atin na pag tayo ay kinukot siya, tayo ay inaapi, ipasa Diyos na lang natin ito dahil ang Diyos ang pinaka-the best nating lawyer. Amen. Ang Diyos ang pinaka-the best natin na defender. Amen. Kung feeling mo, kailangan mong ipaglaban yung sarili mo dahil inaapi ka, ang Diyos ang mas the best na makapagtatanggol para sa iyo. Amen. So si Moses naman ay isang tao mapagkumbaba, higit sa kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Pero real talk, sino dito yung mga na-experience ng i-judge? Sino dito yung mga na-experience ng putyain? Sino dito yung mga na-experience ng pagsabihan ng hindi maganda? O sino yung mga na-experience na dito apihin? Amen. Amen. Praise God. For sure, lahat po tayo naka-encounter na ng mga ganong circumstances. Amen. Okay, next question. Sino naman po dito yung na-experience na sila mismo yung nang api? Amen. Sila mismo yung nang judge. Sila mismo yung nagkutsa sa iba. Na tayo mismo si Miriam, tayo mismo naging kagaya ni Aaron. Pagsabi ng Aaron. Meron po. Amen. Ako din po naging ganyan din po. No? Kaya ngayon po yung mission sa atin na i-assess po natin kung sa mga ganitong circumstances, sa mga family arguments, sino tayo doon sa kwento? Tayo ba si Miriam? Tayo ba si Aaron? Or tayo ba si Moses? Amen? Baka naman kasi tayo po si Miriam. Or baka naman kasi sa kwento, ikaw para si Aaron talaga sa kwento mo, di ba? Pero hindi pa mo lang yung kwento para kunyari ikaw si Moses sa story. Pero sa toong buhay, ikaw pala talaga ang nangaapi. Parang pa-victim ka lang. Amen. Again, bato-bato sa langit. Ang tamaan ay pangit. Okay, bato-bato sa langit. Ang tamaan ay pangit. Okay, so dahil nga po nag-diskusyon, nag-aaway na ang magkakapatid na ito, tinawag ni Yahweh. Ayan na. Sina Moses, Aaron at Miriam. Moses, Aaron at Miriam, di ba? Parang yung tatay, kapag nakita mo yung mga anak mo or isa kang magulang na nag-aaway sila, ipapatawag mo sila. Tama? Tapos kakausapin. So, grabe yung family life dito ni God. Ayan. Tinawag niya silang tatlo at sinabi niya, magpunta kayong tatlo sa toldang tipanan. Parang tatay talaga, no, na ayan na, pinatawag na tayo ni tatay. Pinatawag na tayo ni nanay. Makulit na kasi. Diba? Maingat ka kasi or maingay ka kasi. Ayan. At nagpunta nga sila. And verse 5, si Yahweh ay bumaba sa anyo ng haliging ulap. Yan po yung parang pillar of cloud. Amen. At tumayo sa pintuan ng toldang tipanan. In other words, nakita po natin dito yung direct intercession o diretsahang pakikialam ng Diyos sa kanilang hindi pagkakaunawaan. Nakita niyo po yun? So, malamang sa ngayon hindi naman literal na magkakaroon dyan ng ng haliging ulap or parang pillar of cloud. But
sa ating, at the back of our mind, sa ating mga tenga, may maririnig tayong mga wisdom na alam natin galing sa Diyos na tayo na ay kinokorek or pinagsasabihan na tumigil na tayo at pag-usapan natin kung ano man itong conflict na ito or hindi pagkaunawaang ito. Amen? Si Yahweh bumaba sa anyong nakaliging ulap at tumayo sa pintuan ng toldang tipanan. Tinawag niya sina Aaron at Miriam. Amen. Paglapit nila, sinabi niya, "Pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Kung ang sino may nais kong piliing propeta, nagpapakita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip." Parang kagaya ni Joseph the Dreamer. Amen? And even si Joseph na biological father ni Jesus Christ, di ba, kinausap ni God si Joseph through a dream para sabihin sa kanya na talagang totoong nagdadalang tao si Mary. Amen? Na she was conceived by the Holy Spirit at si Jesus nga talaga yung nasa loob ng tiyan ni Mary at virgin talaga ito. Amen? Nangyari yun sa panaginip ni Joseph mismo na papa ni Jesus Christ. Kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit, kaiba ang ginawa ko kay Moses sapagkat ipinagkatiwala ko sa kanya ang aking buong sambayahang Israel. Imagine nyo naman, ilang taon na natin pinag-aaralan ito, kwentong ito at laging si Moses ang bida. Amen, nakita niyo yung mga kina Abraham, kina Isaac, Jacob, ang iksi lang naman yung story nila, di ba? Walang masyadong detalye. Pero itong kwento ni Moses, nakita natin yung detail per detail na instruction ni God na ipinapagawa niya sa mga Israelites. Amen? And for sure, hindi lang tayo ang nakakita nun. Nakita din yun ni Aaron at Miriam. Amen? Nakita ni Aaron at Miriam kung gaano mangusap ang Diyos specifically kay Moses. Kaya siya ang leader. Pero all of a sudden, bakit ngayon nagre-reklamo kayo? Di ba, ang tagal-tagal nang ginagamit ni Lord yung kako na yan, bakit ngayon, nag-rebel din na kayo? Nakukuha niyo po yung point na bakit ngayon, na nakaalis na tayo sa Sinai, tapos nagawa na yung Todang Tipanan, nagawa na yung Mark of the Covenant, and even nag-o-offering na tayo, tsaka nyo lang pinagpasun yung authority niya. And bakit ngayon lang? Okay, napakinggan ko po sa mga ibang pastor, ang isa sa mga reason daw dito, possible lang, pero hindi naman sigurado, kasi opinion lang nila yun, is that, kasi di ba before this kwento, nanili si Moses ng 70 elders. Amen. Pero doon, sila Miriam at Aaron, yun ang sinasabi nila dahilan na bakit hindi napili si Miriam. Alam naman natin, puro lalaki yung pinipili noon, di ba? Yun ang isa sa sinasabi nilang dahilan. Pero we're not really certain kasi hindi naman yun mismo binanggit po sa Bible. Okay. Ayan. Sabi pa ni God, kinakausap ko siya ng harap-harapan at sinasabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan. Hindi sa pamamagitan ng talinhaga. At siya lamang ang nakakita sa aking anyo. So, grabe no? So, nakita po natin sa kwento na may pagdududa, may question of authority si Miriam at Aaron laban kay Moses. So, dahil gusto nilang malaman kung bakit siya lagi, ngayon, si God na mismo ang nagsabi sa kanila kung bakit si Moses. Amen? Sabi ni God, ulitin ko, kinakausap ko siya ng harap-harapan at sinasabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinhaga, at siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit hindi man lang kayo natakot na magsalita laban sa kanya? Nagalit sa kanila si Yahweh, at siya ay umalis. So, nakita niyo po sa kwento na hindi po natutuwa ang Diyos sa mga ganitong klaseng hindi pagkakunawaan ng magkakapatid. Amen? Sabi niya, nagalit sa kanila si Yahweh. In other words, nagalit si Lord doon sa rebellious heart or sa pag-oppose or sa
yun nga, pagko-complain ni Miriam at Aaron sa kanilang kapatid. Nagalit sa kanila si Yahweh at siya ay umalis. So, nakikita niyo po how sometimes na-offend natin si Lord. O hindi lang na-offend, kundi nadi-disappoint natin siya because of our action. Amen? Nakikita niyo na may mga bagay na pag nagagawa natin, nalulukod pala ang Diyos. O hindi pala siya natutuwa sa ginagawa natin. Or in the story, nagagalit pala siya sa mga ginagawa natin labag sa kalooban niya. At dahil doon, ano po ang nangyari kay Miriam? Nang mawala na ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, after kausapin ni God, si Miriam and Moses, Aaron, si Miriam ay nagkaroon ng maputing sakit sa balat na parang ketong. Ayan, nagkaroon siya ng skin disease na yung skin niya ay namuti. Namuti na ang texture ng kanyang skin ay parang ketong. Alam niyo naman po yung ketong, yung leprosy, na noon wala pang gamot, na kung sino man ang makapitan ng taong may ketong ay pwedeng mapasahan. Kasi contagious po noon ang ketong at hindi po siya nagagamot. So nagkaroon po ng maputing sakit sa balat na parang ketong si Miriam. So ito yung mga justification ng ibang leaders or pastors na kinukot siya talaga ni Miriam yung skin ng asawa ni Moses na Cushite or taga-Cush. Kasi nga ibig sabihin ng Cush ay dark skin. Amen? At kung titignan nyo kung nasa mga Cush ngayon, sila po ay nasa Africa, sila po ay nasa Ethiopia, sa lower part ng Egypt. Amen. At ano po ang gina-question? Ano po ang ginagawa sa mga may ketong sa panahong ito? Sila po ay pinapalabas sa kampo. Kasi po, noon, specifically pag may ketong ka, lalo na kung ito ay binigay ni Lord dahil po ito sa ating kasalanan. Amen. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moses, "Kapatid ko, huwag mo sana kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan." So nakikita niyo po na realize nila yung kanilang pagkakamali at humihingi ngayon ng kapatawaran ang magkapatid na itong si Miriam at Aaron. Sabi pa nila, huwag mo pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay. Parang ipinanganak na nabubulok ang kalahati ng katawan. So this is the statement of Aaron. So humingi sila ng tawad at they pleaded, humiling sila na yun nga, makipag-usap si Moses kay God para tanggalin ang sakit na ito ni Miriam. Next verse. Ano po ang ginawa ni Moses? Ayan. Verse 13. Kaya nakiusap si Moses kay Yahweh, "O Diyos, pagalingin po ninyo sana si Miriam." Ano po ang wisdom dito? Ano po ang katuruan? O ang tinuturo ni Lord sa atin through this verse? Amen. Ano po yung wisdom? That we have to pray for those who persecute us. Amen. Instead na lumaban tayo doon sa mga taong namumutya sa atin or nangaalipin or nanguhusga sa atin, kailangan po natin silang ipanalangin. Amen. Kasi di ba, ang normal, pag inaway ka, tapos yung nang-away sa'yo ay nakarma. Di ba parang nag-celebrate ka pa? Yung parang natutuwa pa, normally ang tao kasi maumsik ka, di ba? Parang, di ba ganun tayo? Ano ba yung pagkasinan natin kapag gumgunam? Ayun. Gumgunam. Kasi sa Bible naman, karma is real. Sabi niya, you will reap what you sow. Biblitan po yun na, aanihin mo ang iyong mga itinatanim. Kung nagtatanim ka ng kasamaan din ang babalik sa'yo. Kung nagtatanim ka ng kabutihan din ang babalik sa'yo.
Amen. Pero dito, ang ginawa po ni Moses, ipinalangin niya po yung mga taong nagpo-persecute sa kanya. Kagaya po ni Jesus. Amen? Di ba sabi si Jesus, sabi niya pa sa 7 last words, nung ipinako siya sa krus, instead na sabihin niya na parusahan tayo ng Diyos dahil sa ating kasalanan, ano po yung prayer ni Jesus sa atin, kay Lord para sa atin? Father, forgive them, for they do not know what they do, or they do not know what they are doing. Amen. Patawarin mo sila, Ama, dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. And very Christ-like ang statement na ito na ginagawa ngayon ni Moses sa kwentong ito. O Diyos, pagalingin mo po sana ninyo si Miriam. Ngunit ang sagot ni Yahweh, kung siya'y duraan ng kanyang ama, hindi ba siya'y magtatago ng 7 araw dahil sa kahihiyan? Hayaan niyo siya ng 7 araw sa labas ng kampo. Amen. Ang wisdom dito is that hindi outrightly or immediately inalis ni Lord yung punishment. Amen. Bakit? Dahil gusto ng Diyos na matuto muna si Miriam sa kanyang pagkakamali. Amen. Kasi habang meron siya ng sakit na yon, matututo siyang ma-realize na nagkamali siya at hindi niya na yon ulitin muli. Amen. Sa part na ito, dito po ako nakaka-relate. Bakit kanyo? Kasi ako po, personally, na-realize ko na isang tao talaga ay nagiging prayerful kapag mayroon po tayong sakit. Amen na. Pumansin niyo po, yung tayong mga tao, mas nagiging mapanalangin tayo kung mayroon tayong iniinda or mayroon tayong nararamdaman. Okay, this week po kasi ako po ay nagdadayariya. Okay, nagdadayariya at hindi lang po ako magsigap si Ate ko Luisita. Ewan po kung dahil sa puro po kami take out kasi ngayon na si Ate Nini po nagbakasyon po siya saglit. Kaya puro kami bili sa labas ng mga sisig, mga bangus, puro sa labas. Tapos, nagdadayariya po kami. Alam niyo po, instead na para mag-complain ka because of the diarrhea, na-realize ko na napakalaga talaga na ipanalangin yung pagkain bago mo siya isubo. Kasi diba, minsan pag nag-pray tayo bago kumain, yung parang memorize na natin siya. Amen. Okay naman po, yung wala namang masama kung memorize niyo po yung prayer before the meal. Pero sa akin kasi, it doesn't necessarily mean na kailangan ko siyang sabihin na gano'n. Kundi, naging super personal yung prayer ko kada pagkain. Alam niyo yung kada masubo, Lord, alisin niyo naman po yung bacteria nito. Lord, saan pa papasok ito sa tiyan ko? Patay na lahat ng bacteria. Yung parang may kausap ka talaga, hindi siya formal na pagpipray, but informally, naniniwala ka na kasi takot ka na magkasakit. Kaya, yung bawat subo mo, Lord, alisin mo na yung bacteria po nito, please, di ba? Kasi naniniwala tayo sa power ng prayer. Amen. At kung ipinalangin natin yun sa pangalan ni Jesus, papatayin niya talaga lahat ng bacteria ng pagkain na niya. Amen. O kahit na pumasok na sa katawan mo kapag ipinalangin mo, napatayin ni Lord. Amen. Yung bacteria na yan, yung sakit na yan, kaya niya yun. Amen. Naniniwala po kayo doon. Kaya i-grab nyo lang po yung opportunity. Pag hindi po maganda yung pakiramdam nyo. Amen. Kasi totoo po yun. Napaka-sarap pong mag-pray kapag meron po tayong pain. If we are in pain or kung meron po tayong nararamdaman. Kasi kapag tayo po ay napapagaling or gumagaling, doon natin mas na-appreciate ang grasya, ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil naniniwala tayo na siya talaga ang nagpagaling sa atin. Amen? Amen. Praise God. So ano po ang nangyari kay Miriam? This is the last verse. Kaya si Miriam ay 7 araw na nasa labas ng kampo. Amen. So, ito po yung kunikwento ko sa inyo na kapag may leprosy or sakit sa balat-pala, yung mga Israelites, pupunta pala sila sa labas ng camp. Akala ko noon parang magtatago lang sila sa loob ng bahay nila.
O yung sa tent nila, kasi hindi sila lalabas ng tent para hindi sila makakawa. Hindi pala ganun. Dapat lalayo siya sa buong kampo kung saan nag-stay yung mga Israelites. Kaya si Miriam ay 7 araw na nasa labas ng kampo. For example, dyan yung campsite, sa labas ng campsite ka dapat mag-stay. Amen? So ngayon nakikita niyo po gaano kahirap at kasakit kay Miriam na ma-isolate or mailayo doon sa nakagisnan niya ng tahanan. Kasi syempre instead na kung hindi siya nag-complain, di sana sarap-sarap ng tulog na doon sa tent niya, di ba? Kung hindi siya nag-rebelde, hindi siya nangotsa or nag-judge, di sana wala pa siyang sakit. Di sana wala siyang parang sakit na keto. So, nakikita nyo ngayon yung agony niya na mas mahirap pala na ganito yung sitwasyon ko. So, mas mabuti pa pala na ganon yung sitwasyon ko noon. So, ngayon, I'll be wiser now. Di ba? Mas magiging matalino na ako ngayon. Amen. Di ba ganon po tayo pag nagkakamali? Kaya napakaganda po talaga na mas matuto na lang tayo sa pagkakamali ng iba kaysa sa matuto tayo sa sarili natin pagkakamali. Amen? Mas mabuti na matuto na lang tayo sa pagkakamali ni Miriam kaysa sa ating pa mismo mangyari yung pagkakamaling nagawa ni Miriam. Amen? Yung sabi nila, it's better to learn from others' mistakes than from your own mistake. Amen? Mas mabuti na dahil nagkamali na yung tao na yan, natuto ka na huwag mo na ulitin at gayahin yun. Isa sa ikaw pa mismo ang maka-experience ng pagkakamali niya and its consequences. Hindi umalis ang bansang Israel hanggang hindi nakapasok ng kampo si Miriam. Nangintahin nyo na siya. Nakita siya ko sa kwento. Kasi pwede naman umalis na yung pillar of love ko. Si Miriam naiwan na siya dyan. Alam yung pinabasa ko talaga ito, natatawa talaga ako. Tapos doon ko na-realize na, ay ganun pala, nalabas ka pala doon sa camp. Akala ko talaga andun lang din sila sa mga kanya-kanyang tent nila. Pero mararamdaman mo pala na parang hindi ka na pala part ng family. Aalisin ka pala doon sa campsite. Pero, grabe rin yung grace ni Lord. Hindi umalis ang bansang Israel hanggang hindi nakapasok or nakabalik sa kampo si Miriam. At mula sa Hazeroth, patuloy silang naglakbay. Pagdating sa ilang ng Paran, ay nagkampo sila. So from that place, they went to Paran, and the next kwento will be followed by the next chapter next Sunday. Palapakan po natin ating Panginoon. Nasundan niyo po yung kwento. Marami po kayo natutunan. Marami po kayo nasulat. Okay, so ano ang natutunan mo sa kwento? Ayan, pwede na po kayong sumagot ngayon at pakitype na lang po sa comment section kung ano po yung natutunan niyo sa story. Pwede po magsagot dito, pakilaksan na lang yung boses para... Ano po si Celeste? Ano daw po? Amen! Huwag mag-judge sa isang tao. Napakaganda po nun. Yung iba po, ano po yung natutunan nila? Huwag? Ano daw? Huwag mainggit. Amen. Huwag mainggit. Ano pa po? Ate Maynee. Pag anak pala ng Diyos, ang iyong parang kinakaaway, hindi siya ang babae. Mag-defense, kundi ang Panginoon talaga ang defense. Amen. Kapag anak ng Diyos ang iyong kinakaaway, ang Diyos mismo ang magtatanggol or magre-revenge para sa Kanya. Amen. Ano pa po? Tingnan nyo ang dami-dami siya pong natutunan. Ano pa po? Ate Maynee. Tapos yung Calmiriam na 7 days, diba? Sila na ni Aaron yun ang nag-usap-usap. Pero nung nagkaroon na siya ng ketong, di po ba the whole community knows kasi Amen. Praise God. So parang kung ikaw mag-judge kasi isang tao, ang balik ng Panginoon para ma-learn mo talaga ang lessons na yun, parang sabi na namin ni Auntie, hindi lang doble, parang triple ang babalik sa'yo para talaga matuto ka bilang anak. But the care of God nandun pa rin. Kasi sabi niyo po ba,
Hindi pa sila umalis. Hindi ko po yung na-realize, hindi ko po yung nakita sa kwento. At na-amaze po ako na tama po yung sabi ni Ate Marnie. Kasi di ba, sila lang yung may problema eh. Kung na-settle nila yun, di sana hindi na nalaman ng buong camp. Di, ang nangyari parang napahinga pa tuloy si Miriam dahil sa kanyang rebellious heart, nalaman pa tuloy ng buong barangay. Not just ng buong barangay, kundi ng buong bansa. Ng buong bansang Israel. Nakita nyo ngayon kung gaano ka-importante na kung may problema kayo sa family o sa core group nyo, isettle nyo na. At huwag nyo lang palalakihin o palalain na malalaman pa ng mas maraming tao. Amen? Amen. Okay, meron pa po. Ang Esther, sana bigyan natin sila ng microphone para marinig ng buong bansa. Ayan. Amen. Highlight po natin yung wisdom ni Auntie. Sa church o sa family, I would say yung kasabihan na united we stand, divided we fall. Amen. Talaga natin si Lord sa buhay Auntie. United we stand, divided we fall. Amen. Bakit? Kasi kapag united tayo po ay tatayo. Pero kung away-away tayo, kung magkakaroon ng division, tayo po ay matutumba. Kaya divided, we fall. But when we are united, we stand. Amen. Another wisdom pa po, pakibigyan po sila ng mic. Kasi, parang, Pakibigay po yung mic para marinig po sa live. Ano ko lang po, i-restate ko lang po yung sinabi niyo po na tumatak talaga sa akin sa intro niyo po. Never be jealous on the ministry of others. Amen. Kaya yun po, pag magaling si Beth kumanta, huwag kang ma-engage. Kumanta. Because that, her ministry. So, ganun po. So, be happy sa lahat. Amen. Huwag po tayong ma-engage kapag ginagamit ni Lord yung ibang nating mga kapatid kung ano man yung ministry na kanilang hinahawakan. Amen. Ano pa po? This side naman po, Sister Joa. Amen. Ayan. Be happy sa buhay ng iba. Bali kung mayaman sila, sige masaya ka kasi they are blessed. Amen. You are blessed to sa ibang paraan. They are more blessed din po. So take massage. Yun lang po. Huwag maingit. Amen. Huwag maingit at maging masaya sa success ng iba. Amen, Sister Laila. Ayan. Para marinig na po nating lahat. Ayun po, iwasan po natin magkasala para di po tayo maparusahan. Amen. Iwasan magkasala para hindi maparusahan ng Diyos. Amen. Praise God. Totoo po yun. Napakahirap po talaga na yung punishment o yung nararamdaman natin parusa ay dahil sa maling ginawa natin. Amen. But we're not saying na lahat ng punishment ay dahil sa kasalanan. Amen. May kwento sa Bible na yun ni Lord para mag-glorify siya. Amen. Maaring, for example, yung bula na pinagaling ni Jesus, hindi dahil sa makasalanan siya, kaya siya naging bulag. Amen? Kung naging bulag siya, ayon sa kalooban ng Diyos, dahil gustong mag-glorify ni Lord, siksikat sa buhay ng bulag nung siya ay napagaling na. Amen? Dahil yung napagaling ang bulag na yon, marami ang mas naniwala sa Diyos. Kaya nagamit ni Lord yung sakit niya na pagkabulag. And it's not because makasalanan siya, kaya siya pinanganak na bulag. Amen? Ano pa po ang wisdom si Nanay Baby? Ayan, gusto na talagang pag-recite ni Nanay. Sabi po, pray for those who persecute you. Alam po niyo, ang galing sabihin. Pero mahirap gawin. Kung wala po tayo sa Panginoon, hindi po natin magagawa yun. Nasabihin mo, Ama, tatawarin mo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya, kailangan maging katulad natin si Moses na magpapakong baba. Amen. Pray for those who persecute you and gayahin natin si Moses na maging humble. Amen. Praise God. Thank you, Sister Luisita, watching, and also Sister Daisy. Thank you po. And Sister Abigail, Sister Carla, at sa lahat pa po ng nanonood sa akin sa Facebook Live. Meron pa kung gusto humabol bago ko po i-flash. Gusto ko lang pong i-summarize natin na lesson. Okay, si Nanay Virgie. Matuto sa kamalian
God. Matuto daw tayo sa mistake or pagkakamali ng iba kaysa sa ating sarili pang pagkakamali. Tama po yun. Mas mabuti ng matapa yung iba at natuto tayo sa kanilang pagkadapa kaysa yung tayo pa mismo yung matadapa. Amen. Praise God. So, number 1, the Lord wants unity in the body, specifically sa family or in the church. Amen. Sa umpisa pa lang nag-aaway-away na sila. Sa umpisa pa lang nag-argue na sila. At nakikita natin na ayaw ni Lord na ganun po ang kanyang mga anak. Kaya gusto niya po sila po ay magkaunawaan at magkaisa as early as possible para hindi na lumala yung kanilang problema. Number 2, we, brothers and sisters, especially in the church or in the family, we have to respect and protect one another. Amen? Kung nakikita niyo po na yung isang bagay ay nagiging ikakasira na po ng isang kapatid natin or ng kasama po natin sa church, for example, we also have to find way to help that person na makaahon siya sa pagkakamaling yun. Amen? And I'm not telling na i-tolerate natin yung pagkakamali niya. Okay? Hindi ko sinasabi na ano yung tolerate sa Tagalog? Nahayaan natin na nagkamali siya. Hindi po. Ang point po natin dito is yung paano tayo makakatulong sa kanya na he will also learn from his or her own mistake. Amen. Paano tayo makakatulong sa kanya na makabangon muli at ma-realize na yung kanyang pagkakamali. Amen. Kaya yung pag-protect sa bawat isa ay napakahalaga. Number 3, let's not aggravate the conflict situation. Huwag na po natin palalain yung sitwasyon at dapat tayo po ay maging mga peacemaker or mga tagapamagitan. Amen. Instead na tayo po yung nagkukos ng division, dapat tayo po mismo ang nagkukos ng pagkakaisa, nagkukos ng kapayapaan sa ating family, especially sa ating church. Number 4, ito po yung sabi din ninyo, let's not get jealous, huwag tayong mainggit if others are being mightily used by God. Amen? Kapag ginagamit mightily sa ministry or sa iba pang gawain ng isang tao, huwag po tayong mainggit sa kanya. Or kung nagiging successful po siya, or mas nagiging okay po ang kanyang sitwasyon or buhay, huwag po tayong mainggit sa kanila. Because their success is also our success. And finally, tama po kayo, ipanalangin po natin ang mga taong nagpo-persecute sa atin. We have to pray for those who persecute us. Amen. Picturean niyo na po yan. Tignan niyo. Yan lang po yung nailista ko, pero kayo, madami pa po kayong na-share na wisdom sa kwentong ito. Amen. Praise God. And last question, nasaan si Jesus sa kwentong ito? Paano natin hahalintulad si Jesus sa kwentong ito sa Old Testament? Amen. Si Jesus ay parang si Moses na he remained humble and he still prayed for those who persecuted him. Amen. Nanatiling mapagkumbaba si Moses kagaya ni Jesus at ipinalangin pa niya yung mga taong nangungot siya o lumalaban sa kanya. Amen. And that's the message of the story. So yun lamang po, maraming salamat and to God be the glory.